And hello guys! Magandang araw sa inyo. So, dito ay pag-usapan natin or pakinggan nyo. Si Digong pala dati ay gustong-gusto talagang maging presidente si Sara. Siyempre nga naman, hindi na siya pwedeng magpresidente, hindi na siya pwedeng tumakbo maging presidente, kaya yung anak niya na lang na si Sara. Nagkunyari siya na ayaw niyang maging presidente si Sara, pero ang totoo, gustong-gusto naman pala niya. So eto guys, ang kwento dyan. Pakinggan natin guys. Bornal ba't hindi namin kilala ang Duterte nyo kung saang kanal siya nanggaling? Yung Sara Duterte nyo, saang imbornal ba nanggaling yan? Yung Sara Duterte nyo. Hindi namin alam kung saang imbornal nanggaling ang Sara Duterte nyo. Diba? Sa totoo lang. Oh. Na ano rin kami, oh. Kung hindi dahil sa kay PBBM, hindi naman mananalo yan. Oh, diba? May kwento yan, mga kaibigan. May kwento yan. Kukwento ko sa inyo. Iinom lang ako ng Royal. Alam niyo ba na si Sara Duterte? Presidente talaga ang gusto niyang takbuhin. Alam niyo ba yon? Nakumpirma yan ni Ramil Madriaga, di ba? Nakumpirma ni Ramil Madriaga na pinapagawa siya ni Sara Duterte ng isang grupo na magsusuporta sa kanya. Yung isip, Inday Sara is my president. Yun talaga yun. Inday Sara is my president. Hindi Inday Sara is my vice president. Hindi ganun. My president yun. Yun kinumpirma no, ni Ramil Madriaga na pinagawa siya ni Sara Duterte ng isang grupo para magsuporta no, para yun sa pangangampanya. Inday Sara is my president. Isip. So meaning to say, ang gusto palang takbuhin ni Sara Duterte ay hindi vice president, kundi president. At meaning to say, mga kaibigan, yung mga sinasabi ni Sara Duterte noon na hindi ako tatakbo, ay hindi ako tatakbo. May dahilan pala yan. At binulgar yan ni Larry Gadon. Alam naman natin si Secretary Gadon, supporter din yan ng Duterte. Nung mga panahon na hindi pa nila binabalahura si PBBM. Si Larry Gadon, lately lang yan talagang kumalas Lately lang, no? Kasi nag-hold on pa siya sa Uniteam. Kumbaga, talagang naniniwala pa rin siya sa Uniteam. Lately lang siya kumalas. Pero mga kaibigan binuking ni Larry Gadon ang totoo. At ito pala yung totoo niyan. So si Sara Duterte, presidente talaga ang gusto niyang takbuhin. Si Digong, presidente din talaga ang gusto niyang mangyari na maging presidente si Sara. Yung pala mga pronouncement ni Digong na huwag kang magpresidente Inday kasi babae ka. Ayoko maging presidente si Inday kasi babae, kawawa naman siya. Lahat pala ng sinasabi na yan ni Digong ay sa bibig lang. Kasinungalingan pala yan. Kasi mga kaibigan, ang gusto pala talaga ni Digong, si Sara Duterte ay maging presidente ng Pilipinas. So habang sinasabi pala ni Digong na huwag ka magpresidente Inday, ay kumikilos na pala, gumagalaw na pala ang Malacanang. Anong ginawa ng Malacanang noon sa panahon ni Digong? Nagpakandak ng internal survey. Ginamit yung mga kongresista sa kanilang mga distrito. Mga kongresista may mga distrito sa kanilang mga lugar Sa kanilang mga distrito, magkakandak sila ngayon ng pa-survey kung sino ang malakas for presidentiable. Kasama lahat, pati si PBBM. So yan na ngayon, mga kaibigan, nagpakandak ng survey sa mga kongresista. So halimbawa sa Cavite, kung sino man yung kongresista dito, halimbawa si Kiko Barsaga, magpapakandak siya ngayon ng survey sa distrito niya, Cavite. Titingnan kung sino yung malakas for presidentiable. Bawa si Pulong naman sa Davao, papakandak siya. Pero syempre, Sara Duterte na yan, Davao Sa Manila, bawa, sinong doon, papakandak. Kumbaga lahat ng mga kongresista, inutusan, magkandak ng survey para sa kanilang mga constituent kung sino yung malakas para maging Pangulo sa 2022. Ayun eto na. Nagkandak na ng mga pa-survey yung mga kongresista. No? Lumitaw ngayon ang resulta. Number 1, Bongbong Marcos. Nanguna si Bongbong Marcos.
Pumangalawa, si Leni Robredo. Pumangatlo, si Isko Moreno. At pang-apat lang, si Sara Duterte. Haku! Yan ang reason kung bakit umurong si Sara at hindi na siya tumakbo sa pagiging presidente. Kasi si Sara, sigurista yan. Ayaw niya ng pagkabigo. Ayaw niya natatakbo siya na hindi siya sure winner. Sigurista si Sara. Kaya ang nangyari, nung nalaman ng Malacanang, ito yung survey, nangunguna si PBBM, pangalawa si Leni, pangatlo si Isko, apat lang si Sara. So talo, pang-apat lang si Sara. Nung nalaman ngayon ng Malacanang, ay, nalaman din ni Sara. Siyempre, sinabi. Kasi nga, nag-conduct ng pa-survey, internal survey, para kay Sara to eh. Nung nalaman ni Sara, natalo. So, hindi na siya naghangad na magpresidente. Kasi ayaw niyang mag-take ng risk at mapahiya na matalo. Kasi ganun yung tao na merong narcissistic personality, ayaw nila ng pagkatalo. Ayaw nila na nahihiya sila. Kaya ang nangyari mga kaibigan, hindi na tumakbo sa pagka-presidente si Sara. Ngayon, October na, pasahan na ng COC. Nagpasa na ngayon si PBBM ng Certificate of Candidacy. Yan, nagpasa na siya. Si Sara naman, nagpasa naman ng Certificate of Candidacy bilang mayor. Yan, mayor, no? Si PBBM, October, nagpasa naman ng COC for President. So, ganito na ngayon, mga kaibigan, no? Ganito na. Ito ngayon, mga kaibigan. Itong si PBBM, ang hinihimok niya si Duterte na mag-vice president. Gusto ni PBBM maging vice presidente si Duterte. Kasi Duterte supporter si PBBM eh. All the way. All the way, sinuportahan niya si Duterte. Pag may mga issue na may mga bumabato kay Duterte, andyan si PBBM, pinagtatanggol niya si Duterte. Grabe yung suporta ni PBBM kay Duterte, no? Kaya iniintay ni PBBM si Duterte. Gusto niya maging vice president. In fact, inamin nga ni Duterte na pumunta si PBBM at saka si F. Elisa Marcos sa Malacanang. At hinimok daw si dating Pangulong Duterte kung pwede siyang kung pwede siyang mag-vice president. Pero ayaw nga ni Duterte, no? Kasi ang ni Duterte noon, talaga gusto niya, kung hindi si Sara Duterte, ang gusto niya si Bongo, no? Si Bongo. Or meron siyang ilalagay, no? Gusto niya nasa PDP laban lang. Ayaw niya ng may iba. Lalo na ayaw niya ng Marcos. Ayaw niya kay PBBM, no? So, eto yan ngayon mga kaibigan. Simula nang na-download ko ang Free Reels, hindi na siya tumitingin sa akin. May bayad? Umatras? Lag? Hindi, wala pa rin November na. Wala pa rin Vice President si PBBM. Ito ngayon, pumasok si Amy. No? Si Amy pumasok. Sabi niya, si Sara Duterte na lang mag-Vice President sa'yo. Pagkatapos mga kaibigan, ito pa lang si Sara Duterte. Ay gusto din. Kasi nga, hindi siya sure ball. Talo siya sa pagiging presidente. Ayon sa mga survey. Kaya, nagustuhan niya na mag-vice presidente na lang. At siya mismo nagsabi kay PBBM na gawin mo akong vice presidente, tutulungan kita. So, anong nangyari mga kaibigan? Pinag-meet sila ngayon sa pagkakaalam ko. Binyag yata ito no? Binyag ng kung hindi ako nagkakamali, binyag or birthday ng anak ni Cristina Prasco. Pinag-meet sila sa Cebu. At doon nakapag-usap. Kasama nga si dating Speaker Martin Romualdez, nag-usap na ngayon. Doon ngayon, nabuo yung usapan. Pero yung sabi ni Sara Duterte, gusto niya munang manigurado. Kita nyo guys, si Sara Duterte, sigurista yan, sabi ko sa inyo Ang sabi niya, gusto niya manigurado. Gusto niya munang makita yung number, yung numero. Ayaw daw niya kasi natatakbo pagkatapos talo siya, dihado. So gusto daw niya makita ang number. So ang ginawa ngayon ni Amy, nagpa-survey. Nagpa-survey ngayon si Amy. O sino bang malakas na vice-presidente? Nagpa-survey. Ngayon, lumabas. Number 1, Sara Duterte. Pangalawa si Soto. So pinakita ngayon kay Sara, ito, number 1 ka, Vice President. Ayun, ginrab ka agad ni Sara. Kaya, nakipag-tandem siya
kay PBBM. Kasi nga, mga kaibigan, alam niya, kapag kay PBBM siya nakipag-tandem, talagang sure na sure ang kanyang panalo. Lalong-lalo na, may number na siya, may numero na. At kaya nakipag-tandem siya kay PBBM dahil ang lakas ni PBBM. Mga kaibigan, October pa lang ang lakas na. Tinalo nga siya sa survey, si Sara. Kaya nga hindi siya nagpresidente dahil alam niya natalo siya. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ni Madriaga na inutusan siya ni Sara Duterte para gumawa ng isang grupo na para sa kampanya ng kanyang presidency. Totoo yun.